Dahil sa tumambad na mga pictures na ito, do you believe na ang king of talk show na si Boy Abunda and Miss Universe 2018 Catriona Gray ay isang malaking inspirasyon para sa Miss Universe Thailand? Mukhang super serious ang Miss Universe Thailand para sa pagpapaigting ng Q&A ng kanilang mga pambato for international beauty pageants such as yung recent na reigning winner ng Miss Universe Thailand 2022. Kaya naman, they are now scheduling them sa mga different kinds of talk shows in various na entertainment programs, shows, tapos networks para mahasa ang mga candidates nila. And meron na rin silang mga mock Q&A. So, ngayon, titignan natin yung mga posts sa social media and yung mga reactions ng mga Filipino fans na nakapansin ito sa ginagawa ng mga Miss Universe Thailand staff. Makikita nyo dito, the design is very Catriona and Boy Abunda. So there are 4 pictures in this post. So the first one is yung si Miss Universe Thailand. And then the following 3 posts is between her and yung nag-i-interview. So they say he looks like Boy Abunda. And let's check sa mga comment section. Syempre i-blur natin for privacy sake. So ayan, babasahin ko na lang para maintindihan niyo yung mga comments. So here sabi na sa first comment, we should be thankful kasi yung mga beauty queens natin nagiging standard at inspiration nila, which is true. Napapansin natin yon every time na may nananalong Binibining Pilipinas or Miss Universe Philippines, nagiging standard nila and lagi nilang kino-compare, especially kay Celeste Cortesi. So the design is very Catriona and Tito Boy. O, diba? Oo nga naman. And then yung isa is pati si Tito Boy kuhang-kuha nila. Ayan. And then yung isa naman is mukhang gutom si Boy. O nga, medyo siya. Iba yung itsura niya. Tapos, it is easy to use. Yung isa naman, ayan, kinu-question yung kanilang originality. O, diba? And then, although process ng Pinas, stuck pa din kayo kay Catriona. Move on na din, guys. May Celeste Camino. Unique on her own branding. Ayun. Tapos, bakit lahat na lang sinasabi ginagaya si Kat? Mukha maganda din naman talaga siya. O naman, maganda si Miss Universe Thailand. Tapos, from Pasay hanggang sa reigning Miss Universe Thailand nila ngayon, si Kat talaga. O, diba? Plus si Ayuma Gray. O, diba? Iba talaga si Kat. And, hindi na sila naumay sa kakagaya kay Catriona. Tapos, pati si Tito Boy. O, diba? Pati pa naman si Tito Boy Abunda. Yun. So, yun, ang dami na loka lang. And, yan ang mga sinasabi nila. And Catriona kasi talaga standards nila. So, that is the nakita niyo sa mga comments. In fairness, wala namang masama kung very inspired ka and you are going to look up to a certain celebrity or past winners na maging inspiration mo. Katulad ni Catriona Gray and now Boy Abunda. So, unahin na natin si Catriona Gray, Miss Universe 2018. And we all know na she set the standards high, she set the bar high para magkaroon tayo ng different flavor of preparing our candidates sa mga future events. Hindi lang sa Philippines, but also sa mga ibang countries such as Thailand. So, nakita natin, in comparison sa nanalong Miss Universe Thailand, syempre, may kita natin yung parang glimpse of her channeling Catriona Gray. And syempre naman, nakaka-proud dahil we have foreign candidates na mataas ang tingin sa mga Pinoy pageant queens. That's why some of our queens are becoming an instrumental na women for them. Nagiging empowered sila dahil alam nila na
there is a positive impact. So, similar din ngayon kay Boy Abunda. So, parang mukhang na-discover ng Miss Universe Thailand na malaki ang influence ni Boy Abunda sa mga talk show because kilala si Boy Abunda bilang isa sa mga most respected na talk show host. That's why binansagan siyang talk show king of talk shows. It's because she gives critical questions and then kinikriticize niya yung mga ideas, opinions, views ng mga ini-interview niyang Pinoy pageant queens. And if ever man, hindi na ako magtataka if Miss Universe Thailand will invite Boy Abunda to be their Q&A mentor sa country nila kahit na isang beses lang parang mag-visit lang siya sa Thailand to share his views, opinions, insights para sa mga Q&A sa Miss Universe Thailand. O, di ba? Kaya hindi yun masama. And I believe this will happen in the near future na mai-invite ang mga talk show host ng Pilipinas hindi lang sa Thailand, pati na rin sa Indonesia or Vietnam. So, hindi lang mga beauty queens ang mai-invite. Pati na rin ang mga talk show hosts sa Philippines, o di ba? Dahil we speak fluent English lalo na sa mga VJs or yung mga talk show hosts dahil bihasa na sila sa public speaking, mapatagalog man or English. So, marami ang humahanga sa forte ng mga Pilipino sa pagbigkas ng mga English words, o di ba? Mga ganon. So it is not siguro wag nating sabihin na nangongopya sila or whatsoever. Ito ay isang parang malaking tulong para sa Philippines towards sa pagpapalaki natin ng confidence level ng mga foreign delegates na malaki ang believe sa Philippines. Gaano kaseryoso ang Miss Universe Thailand sa pag-i-improve ng communication skills ng kanilang mga reigning queens? So, as you can see, ang daming nakaschedule na mga talk show para sa mga queens nila. So, yes, I'm flashing mga pictures para makita nyo kung gaano sila kaseryoso. So, halos lahat ata ng talk show host may mga schedule. So, yung mga queens nila are prepared to answer mga questions. Minsan, binibigyan nila ng cue cards yung mga contestants during the advertisement or commercial portion para makapag-prepare sila ng mga answer. Pero meron ding ibang mga ina-attendan nilang talk shows na impromptu yung kanilang pag-answer sa mga questions. So, it will be really a big contribution para sa mental progress or mental enhancement and emotional enhancement, yung mga ganon, para sa mga candidates ng Miss Universe Thailand, in which ginagawa din naman dito sa Pilipinas. And yes, we do interviews, tapos mock Q&A, tapos mga lectures and discussions sa parang in-house na pageant camp ng Pilipinas, such as yung Aces and Queens, Kagandahang Flores, na kung minsan nakabind sila sa Miss Universe Philippines or Miss Earth, mga ganon. So, yes, importante talaga na i-enhance yung Q&A. It's because ito ang isa sa mga pinakamabigat na criteria sa isang beauty pageant in order for a candidate to have a higher chance of winning certain competition, o diba? Napa-English tuloy ako. Correct me na lang yung grammar ko. Ang importante, ma-enhance talaga yung communication skills, mapa-English man or Tagalog. Dito kasi sa Pilipinas, nagiging English na yung tingin ng marami, yung pinaka-basis for intelligence ng isang candidate, which is not. For as long as you have the ability to express yourself, mapa-Tagalog man, mapa-English, mapa-Bisaya, mapa-Ilocano, or mapa-Kapampangan, or Bicolano, basta as long as you can express yourself carefully, tapos bullseye, straight to the point, why not, diba? Hindi naman masama na gumamit ka ng isang language. And English is not always the basis for a certain individual's intelligence, o diba? Kaya, nakita nyo na as in, hinahasa sila. Yun nga lang, syempre, ginagamit nila yung Thai, which is, yan yung pinaka
most comfortable na mode of communication nila sa Thailand, syempre. And in addition to that, meron silang English course sa kanilang pageant camps. That's why wag na kayong ma-surprise kung sa Q&A portion ng Miss Universe or sa interview is mag-i-English ang Thai representative nila. Kaya wag na kayong magulat dahil ngayon meron na din silang English na teacher. Kung si Catriona Gray and Boy Abunda ay trendsetters pagdating sa brain, ngayon naman merong bago. And this time, si Celeste Cortesi naman ngayon. Why? It's because nagka-trend siya dahil sa kanyang goddess na appearance. May kita nyo na, wow, pag mapapatingin ka sa pictures pa lang niya, grabe, it's mesmerizing. It's very ethereal. Na, alam mo yun, parang lumulutang ka rin sa pagkahanga mo sa face niya. That's why many countries, not only Thailand, nagiging siya ang basis ng kanilang beauty. Kino-compare siya sa mga iba't ibang candidates. So, hindi na bago sa atin na kino-compare na si Celeste Cortesi sa mga candidates na Miss Universe Thailand, sa Miss Universe Indonesia, sa Cambodia. Ayan, kasi nga, super na-mesmerize sila sa kanyang beauty. That's why, if ever man na manalo si Celeste Cortesi, magiging trendsetter siya pagdating naman sa beauty. Kaya, yes, I believe na malakas ang laban ni Celeste Cortesi and hopefully, she will bag the 5th crown for the Philippines. And lastly, sobrang support sa kanila si Miss Universe 2005, Natalie Glebova. Ang lamig, I'm sorry. Dahil she is also helping them to improve their communication skills. That's why naging resource person siya. Tapos gumawa pa siya ng parang book na it's a testament for her to share it with the Miss Universe Thailand na contestants, pati sa mga future contestants na they will have an instrument for them to become more overpowered, more motivated para maka-answer ng mabuti sa Q&A. And not only sa Q&A nakafocus sa pagpapaganda ng confidence level nila, yung kanilang self-esteem, and syempre yung conviction nila na manalo sa Miss Universe. In my own say for this video is that being inspired is a positive way for a person to become motivated. Dahil you have a certain core person or parang yung resource person, I should say, na you're going to have a basis to improve your character, improve your goal, improve your skill, or improve your talent. Pero, hindi yung way na you're going to copy lahat. Dapat magkaroon ka rin ng sarili mong uniqueness in terms of yung character. You can use your own character, you can use your own talent, you can use your own individuality para at least yun ang gagamitin mo na umangat, and not by parang you're going to use others' perspective or talent or yung mga skill in order for you to take advantage. So, mas maganda na rin na maximize your own talent or your own capacity, because in that way you will build your own you will build your own image na magiging influential sa mga bagong generation, wherein they will be also having the same goal na gusto nilang tahakin yung tinahak mo before. Di ba? So, mga ganong drama, no? Pero, syempre, it's important to be unique, and being unique is sometimes going to make you stand out. Kaya guys, I would like to wish everybody good luck, especially sa winner ng Miss Universe Thailand. And of course, kay Celeste Cortesi sa Philippines. Sana, if ever, pwede rin naman top 2 silang dalawa sa Miss Universe, and malay natin, o diba? Anything is possible. So, if you want more updates from this channel, mag-subscribe lang kayo, The Story of Anthony Vlogs, and you can reach me out in my Facebook page, Instagram or Twitter, and TikTok, The Story of Anthony. So hanggang dito na lamang po.
Thank you so much for watching, especially for my personal vlogs, and I do appreciate that. And that will be all. Keep safe and have a wonderful day.